Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Iniutos ng Malacanang agarang pagpapatupad ng 2024 National Disaster Response Plan sa gitna ng sunod-sunod na pagdaan ng mga bagyo sa bansa. Sa ilalim ng Memorandum Circular Number 100, inatasan na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa pamamagitan ng Office of Civil Defense na pangunahan ang implementasyon ng 2024 NDRP. Nakadetalye sa naturang Disaster Response Plan ang komprehensibong estratehiya sa disaster risk reduction upang makapagsalba ng buhay, makapaglaan ng mabilis na tulong at mabawasan ang epekto ng mga kalamidad. Hataw Balita ngayon! Nakahanda na ang Philippine Coast Guard o PCG para tumugon naman sa mga posibleng emergency na dulot ng bagyong Opong. Ayon sa PCG, nakaposisyon na ang kanilang mga tauhan sa iba't ibang bahagi ng bansa na posibleng daanan ng paparating na bagyo. Sa kabuuan, may mahigit 5,000 personnel ang nakadeploy at nakastandby upang agad na makapagresponde kung kinakailangan. Handa na rin ang kanilang mga kagamitan at rescue equipment na maaaring gamitin sa anumang uri ng sakuna. Bukod dito, nakipag-ugnayan na rin ang PCG sa mga barangay, lokal na pamahalaan at mga tanggapan ng Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO upang mas mapabilis ang pagbibigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Po sa direktiba po ng ating komandante na si Admiral Gavan, naka-heightened alert po ang lahat po ng ating Coast Guard districts and naka-activate na rin po ang ating deployable response group composed of rescue steamers, medical personnel, and even po yung ating mga floating air assets and mga radio equipments po ay strategically positioned na po sa dadaanan po ng bagyo. Hataw Balita ngayon! Kailangan ng tulong ng pambansang pulisya o ng tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG sa pagsasagawa ng mandatory evacuation ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, sila ang maaaring makatulong sakaling magpapatupad ng mandatory evacuation ang isang local chief executive. Kaugnay ito ng mga agam-agam na mga inililikas sa kanilang mga ari-arian. We understand naman po, syempre, yung iba yung apprehension na baka manakawan, pinoproteksyonan yung mga gamit. Pero yun nga po, ang buhay po ang mas importante. Kaya po, pag sinabi po ng LGU na mandatory, at ayaw, siguro po doon po kakausapin namin or hihingi kami ng tulong sa kapulisan or even sa ating Coast Guard at iba pa pong law enforcement agency para nga po i-force yung evacuation ng mga tao na nasa critical area. Hataw Balita ngayon! Nakataas na ang red alert status sa mga field office na Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghanda sa pagdating ng bagyong Opong. Ayon sa tagapagsalita ng DSWD na si Asik Erin Dumlao, handang magbigay ang ahensya ng tulong sa mga lokal na pamahalaan kung kinakailangan. Sa inaasahang pananalasan ng bagyong Opong, tiniyak ng DSWD na nakahanda na o nakapreposition na ang relief items sa iba't ibang lugar sa bansa para sa mga pamilya at individual na maapektuhan ng bagyo. The Department of Social Welfare and Development is ready to augment the resources of the local government unit. We're ready to address the needs of those who will be affected because the President in the briefing yesterday said na dapat tiyakin ng DSWD na lahat ng resources of the government are readily available to address the specific and immediate needs of disaster-affected populations. Hataw Balita ngayon! Nagpalabas naman ng travel advisory ang pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA
sa gitna ng banta ng bagyong Opong sa Metro Manila. Base sa advisory na inilabas ng NAIA, bunsod ng inaasang malalakas na pagulan, bukas hanggang sa Sabado ng umaga, posible nila itong makaapekto sa schedule ng mga flights. Gayun din ang mismong biyahe papunta at paalis ng airport. Dahil dito pinapayuhan ng mga pasahero na alamin muna ang mga airline schedule ng kanilang flight bago magtungo sa NAIA upang malaman kung ito ay canceled o madidelay. Hataw Balita ngayon. Samantala, nakahandang irekomenda ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng price freeze sa basic goods gaya ng agri-fishery products kung kakailanganin matapos ang bagyong Opong. Ayon kay Assistant Secretary Genevieve Velicaria, naghahanda na sila sa maaaring maging epekto ng bagyo na inaasahang ring tatama sa Metro Manila. Sa ngayon ay minomonitor na ng DTI ang presyo ng mga bilihin upang matiyak na pasok pa rin ito sa suggested retail price at hindi maabuso oras na tumama ang kalamidad. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 13 ang mga nasawi dahil sa mga nagdaang bagyong Mirasol, Nando at ng bagyong Opong. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 3 sa mga ito ang kumpirmado na. Samantala, mayroon namang nasa 17 na mga insured habang may 2 pang tao ang nawawala. Hataw Balita ngayon. Nasilip ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang 2024 performance output ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa paglilinis ng waterways at drainage sa buong National Capital Region. Ito ay nang sumalang ang ahensya sa plenaryo ng Kamara para sa panukalang pondo nito para sa 2026 na nagkakahalaga ng 5.8 billion pesos. Batay sa ulat, lagpas sa 100% na target ang naging accomplishment ng MMDA sa pagmamantini ng waterways at drainage. Ito ay kahit ayon sa kongresista, konting buhos lang ng ulan, binabahana ang mga ilang bahagi ng Kapitolyo. Percentage of waterways and drainage systems declogged and desilted. 100% yung target. Tapos yung actual o yung achievement, ang nakalagay pa nga rito, 127%. Ang lupit nyo pala. Totally declogged. Sobra-sobra pa ang mga waterways ng Metro Manila. Parang wala yatang maniniwala dyan Yes. Mr. Speaker, the explanation is, Opo. Meron nga po tayong waterways. Opo. Meron po silang, dahil kailangan po balikan pa po ulit, so nabalikan pa po nila yung ibang waterways. Kaya po nag-127%. Okay. Nadaanan na po at nalinis. Siyempre po yung iba kailangan po balikan. Kaya po tayo Nabalikan na. 127%. Kaya 127%. Hataw Balita ngayon. Ikinagalit ng Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang tumambad sa kanyang flood control project sa Culaman Bridge sa San Jose, Abad Santos, Davao Occidental. Pinondohan ito ng nasa 96.5 million pesos noong pang nakaraang administrasyon. Pero sa inspeksyon ni Secretary Dizon kahapon, tumambad sa kanya ang hindi tapos na proyekto. Gayunpaman, inamin ng District Engineer na si Rodrigo Larete na fully paid na sa contractor nito ang flood control projects. Ang St. Timothy Construction Company ang naging contractor ng proyekto ng kumpanyang pagmamay-ari ng Pamilya Diskaya na ngayon ay iuugnay sa bilyong pisong anomalya sa flood control projects. Medyo nagulat kami because according to the documents we got from the Davao Occidental District Engineering Office and also confirmed by RD Judy, who is here, this project was completed kunyari noong 2022, fully paid noong October 2022. Nabayaran siya
full payment beginning of 2023. Pero inamin ni District Engineer sa amin, ni Mayor Benji, na nung nagbayad siya in full, hindi pa tapos ang proyekto. Hataw Balita ngayon. Kasama na sa mga protected witness ng Department of Justice si former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Kahapon dumating sa Department of Justice mula sa Senado si former DPWH Undersecretary Bernardo, dala ang kanyang supplemental affidavit na may mga karagdagang impormasyon kaugnay ng kanyang binasang affidavit kahapon ng umaga. Ilan sa laman ng supplemental affidavit ang mas detalyadong usapan, kasama si former Senate President Chis Escudero tungkol sa umano'y delivery ng 160 million pesos na komisyon dito. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, ang proteksyon na kanilang ibibigay kay Bernardo ay sa iba pa ay provisional o pansamantalang lamang sa ilalim ng Witness Protection Program at hindi pa ibig sabihin na sila ay state witnesses na. It's our duty to protect them because witnesses who will testify in a criminal prosecution for the government against the persons who violated the law need protection. And they ask us for help, they wrote us letters, at least we can offer physical protection. But as regards to legal protection, as regards to being a state witness, that's a different matter. Hataw Balita ngayon. Inihayag naman ni Orly Godeza, dating security aide ni Ako, Bicol Partless Representative Gizaldico, sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon na 3 beses sa loob ng 1 linggo kadalas kung magpadala ng pera kay Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Male-maletaan niya ng pera ang dinadalang pera kay Congressman Romualdez. Kapag magdadala naman niya ng mga maleta ng pera kay Zaldico, ay tatanggapin ito ni John Paul Estrada at Mark Tecsay na mga executive assistant niya ng kongresista. Iprenesenta ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Fan Pelo Lacson ang letrato ng 2 receiver umano ng mga maleta ng pera. At pareho itong kinilala ni Godeza maging ni Henry Alcantara, dating engineer ng Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District. Sa opisyal na pahayag naman na inilabas ni Congressman Romualdez, itinanggi nito ang mga paratang laban sa kanya at binigyan diin na ito'y pawang mga kasinungalingan. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Zaldico. Hataw Balita ngayon. Mayroon ng hakbang ang gobyerno upang matrack o malaman ang kinaroroonan ni Ako Bicol Party Representative Zaldico ayon kay Department of Justice Secretary Crispin Remulla. Kasama si Cos sa pinangalanan ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo sa Senado kahapon na nakinabang sa bilyong peso flood control projects. Ayon pa kay Secretary Remulla, sa ngayon ay nasa ilalim na rin ng Immigration Lockout Bulletin Order o ILBO si Co batay sa request ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kasama naman sa binalidate ng mga otoridad ang napapabalitang bumiyahe ito papuntang Spain batay sa flight details na ibinigay sa kanila. He's being tracked already. We're trying to track him and maraming tumutulong na tao. Hataw Balita ngayon. Muling nagbanggit si Senator Francis Escudero sa usapin ng anomalya sa government flood control projects. Sa pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee, sinabi nito na kabilang ang dating Senate President sa mga nakakuha ng kickback sa mga naturang proyekto.
Bukod sa kanya, lumutang din ang pangalan ng dating senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. Para kay former Senate President Francis C. Escudero, isa itong planadong hakbang upang sirain ang Senado at ilihis ang atensyon ng publiko. Git niya, wala siyang direktang pagkikipag-ugnayan kay Bernardo at magsasampa siya ng reklamo laban kay Bernardo. Sa isang Facebook posts naman, nagpahayag si dating senator at ngayon ay Makati City Mayor Nancy Binay ng pagkabigla at kalungkutan sa pagkakadamay niya sa anomalya sa DPWH. Ayon sa dating senador, walang katotohanan ang mga paratang at naninindigan siyang malinis ang kanyang track record sa serbisyo publiko. I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Deliveries of cash were personally made by me to Maynard Ngu at his office in Manila. Engineer Alcantara collected the 25% commitment or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. I relayed the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara collected 15% commitment or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Pahayag ng pagkadismaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kawalan ng resolusyon sa problema sa South China Sea at West Philippine Sea issue. Inahayag ito ng Pangulo matapos niyang makaharap sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, para sa kanyang farewell call. Sa kabila ng hamon na kinakaharap ng Pilipinas at China dahil sa issue ng West Philippine Sea, ayon kay Pangulong Marcos, naiiwas naman ang dalawang bansa sa mas malaking problema. Binigyan din rin ng Pangulo na ang issue sa West Philippine Sea ay hindi ang kabuuan ng relasyon ng dalawang bansa. It's unfortunate we didn't make much more progress on the difficulties that we have in the South China Sea, West Philippine Sea. Hataw Balita ngayon! Naaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Women's and Children's Protection Center ang dalawang Taiwanese nationals sa Ninoy Aquino International Airport noong Lunes. Suspect sila sa umano'y pagre-recruit ng mga Pilipino para magtrabaho sa Cambodia bilang mga scammer. Ayon kay Philippine National Police Major Women's and Children's Protection Center spokesperson Police Major Shari Vanessa Deseo, nagre-recruit ang grupo online. Mabilis na nakaengganyo ang grupo dahil sa alok na sweldo na umaabot sa $1,000 o 50 o 50,000 piso kada buwan. Na-rescue naman ng mga otoridad ang 6 na Pilipino na nagre-recruit ng mga ito patungong Cambodia upang gawing scammer. Sa isa pong social platform, so parang dito po may isa pong platform tayo dito, and then she invited yung mga Pilipino natin, mga kababayan natin to work as, ito nga, magsasabi siya, magpapromise siya ng trabaho doon sa Cambodia, and then ipapromise niya na ito yung magiging salary niyo. So by this, dahil sa mataas ang offer na sweldo, and then parang pag-process ng mga papers nila papunta doon, na kukumbinsi yung ating mga kababayan na pumapatol sa mga ganitong trabaho. Hataw Balita ngayon! Nagdeklara ang mga lokal na pamahalaan ng suspension ng klase at pasok sa trabaho ngayong araw, September 26, dahil sa posibleng maging epekto ng bagyong Opong. Ang Metro Manila, all levels ang walang pasok mula sa pribado at pampublikong mga paaralan. Gayon din ang pasok sa trabaho. Sa Pangasinan, suspendido ang klase sa mga bayan ng Basista at Santa Barbara sa lahat ng antas sa pampubliko at mga pribadong paaralan. Habang ang bayan ng Lingayen, walang face-to-face classes pero magpapatuloy ang modular learning. Sa Bataan, all levels din ang walang pasok. Ang buong rehiyon ng Calabar Zone, suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong mga paaralan.
Sa Mimaropa, all levels din sa lahat ng antas na sa pampubliko at mga pribadong paaralan sa Marinduque, Oriental Mindoro at Romblon, kung saan suspendido din ang pasok sa trabaho ng mga nasa gobyerno. Sa Bicol Region, nagsuspende ng klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong mga paaralan, pati na rin ang pasok ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kabilang dito ang mga lugar ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Labo, Camarines Norte, Masbate Province, San Vicente, Camarines Norte, Sorsogon Province, Talisay, Camarines Norte. Inaasahan sa Bicol Region, nararanasan ang unang epekto ng bagyo sa pagtama nito sa kalupaan. Ganito rin ang sitwasyon sa Visayas Region na inaasahang makakaramdam din ng matinding epekto ng bagyong Opong. Isang pamilya na binubuo ng 3 miyembro, kabilang ang isang maliit na bata, ang unang dumating sa United Kingdom sa ilalim ng kontrobersyal na one-in, one-out agreement sa pagitan ng United Kingdom at France. Ito ang umahataw na balita ni James Hilario. Dumating na sa United Kingdom ang mga unang migrante mula sa France sa bisa ng one-in, one-out agreement. Ang mga unang dumating ay isang pamilya na binubuo ng 3 miyembro kabilang na ang isang maliit na bata. Bilang kasunod na hakbang sa kanilang pagdating, 4 namang migrante mula United Kingdom ang paaalisin patungong France batay sa nilalaman ng kasunduan. Gayunpaman, ang naging hakbang na ito ay nakatanggap ng batikos mula sa mga kalaban sa politika at mga grupong nagtataguyod ng karapatang pantao. Ayon kay Conservative Shadow Home Secretary Chris Philp, ang kasunduan ng kasalukuyang administrasyon sa France ay hindi kasing epektibo ng Rwanda Plan ng naunang administrasyon ni Tory. Dagdag pa niya, hindi rin ito makapipigil sa pagpasok ng mga illegal migrants sa bansa. Samantala, iginiit ng charity na Asylum Matters na isang paraan lamang ang posible upang mapigil ang mga tao sa mapanganib na pagtawid sa English Channel. Ito ay ang bigyan sila ng maayos at ligtas na ruta upang makahanap sila ng kanlungan. Sa kabila ng mga batikos, patuloy namang aarestuhin at paaalisin ang mga mahuhuling individual na papasok sa bansa, lulan ng maliliit na bangka. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Patuloy ang paghahanap ng lunas para sa sakit na kanser ang mga eksperto, lalo na inaasahan ang patuloy na pagtaas nito. Kaya naman hinimok ng mga doktor ang gobyerno na mag-invest sa research upang matuklasan ang makapipigil sa paglaganap nito. Ito ang umahataw na balita ni Jenny Rico. Tinatayang tataas ang global cancer cases mula 18.5 million na naitalaan noong 2023 hanggang 30.5 million pagsapit noong 2050 at inaasahang aabot ng 75% ang bilang ng mga masasawi dahil sa nasabing sakit. Ito ay batay sa bagong ulat na inilabas ng medical journal na The Lancet. Nakasaad din sa ulat na ang pangunahing nakamamatay na cancer ay ang lung at windpipe, colorectal at stomach cancer na inaasahang tataas pa sa buong mundo. Sa mga high-income countries gaya ng Canada, ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng cancer cases ay dahil naman sa pagtanda at paglaki ng populasyon nito. Gayunpaman, bumaba ang actual cancer death rate sa Canada ng 29% simula noong 1990, bunsod ng maaga nitong natutuklasan, epektibong pagpapatupad ng universal healthcare at improved treatments. Nagbabala naman ang mga eksperto na kailangan maghanda rin ang healthcare system sa bansa para sa posibleng pagtaas ng bilang ng cancer patients. Ito'y sa pamamagitan ng pagpapalawak ng screening programs nito, kapasidad ng mga ospital at ang at-home care services nito. Sa kakulangan ng wastong paghahanda, maaari mahuli ang pagdiagnose ng cancer na posibleng humantong sa kamatayan at mataas na treatment cost na kaya naman sanang maagapan.
Jen Rico, humahataw sa balita ngayon. Aprobado na sa Australia ang paggamit ng isang device upang mabawasan ang symptoms ng depression. Ayon sa Therapeutic Goods Administration o TGA, maaari lamang gumamit ng flow neuroscience device ang Australians na 18 years old pataas na positibong na-diagnose na may malubhang depressive disorder. Ito ang wahataw na balita ni Danny De Lieva. 4 na taon nang ginagamit sa Europe at United Kingdom ang Flow Neuroscience headset. Bahagi ito ng public health system sa UK. Sa Australia, bagamat isa itong at-home treatment, kailangang may clinical oversight ang pasyente. Ayon kay Professor Colin Liu ng University of New South Wales at Black Dog Institute, magbibigay ng karagdagang opsyon ang device para sa mga may depression. Lumabas sa pag-aaral ng University of Queensland na 70% ng mga pasyente ang hindi nakakakuha ng tamang lunas. Ilan sa malalaking hadlang upang malunasan ang depresyon sa mga kabataan ay ang matagal na waiting time at gastos na kaakibat ng mga pangkaraniwang lunas sa depression tulad ng talk therapy. Makatutulong din ang Flow headset sa mga pasyenteng hindi sanay uminom ng gamot. Ang pasyenteng magkakaroon ng Flow headset ay tuturuan sa tamang pagsusuot at paggamit nito. Kailangang nasa tamang posisyon at nagbibigay ng tamang low electrical current sa dorsolateral prefrontal cortex. Pahayag ni Professor Liu, ligtas gamitin ang device basta nasa tamang posisyon at sa loob lamang ng itinakdang oras. Para naman kay Professor Ian Hickey ng Brain and Mind Center sa University of Sydney, dahil isang at-home treatment ang Flow headset, may panganib din kung hindi tama ang paggamit nito para sa mga pasyenteng may malubhang kalagayan at posibleng lalong maantala ang pagtanggap ng tamang paggagamot. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng special weekend services sa Philippine Embassy sa Kuwait. Yan po ay sa October 3. Samantala, magsasagawa naman ng free legal aid clinic para sa mga kababayan natin sa San Francisco, USA. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng ating mga kababayan sa Bahrain sa SSS Webinar Series. Pag-uusapan mga updates sa SSS programs and services para sa mga overseas Filipinos. Gaganapin ito sa September 27, alauna ng hapon, Bahrain time. Sa mga interesado dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Bahrain sa facebook.com/PHLinBahrain. Magkakaroon naman ng special weekend services sa Philippine Embassy sa Kuwait sa October 3, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Bukod sa consular services, magbibigay serbisyo rin ng iba pang ahensya gaya ng MWO, OWA, SSS at Pag-ibig. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tumawag sa 965-6500-2612. Magsasagawa naman ng free legal aid clinic ang Philippine Consulate General sa San Francisco, USA para sa mga kababayan nating nangangailangan ng legal assistance. Gaganapin nito sa October 3, alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ilan sa mga maaaring idulog ay ang tungkol sa Philippine laws on family, property, land ownership at employment. Maaari rin kumonsulta hinggil sa U.S. family and immigration laws. Iniimbitahan naman ang mga kababayan natin sa New York sa 13th homecoming sa konsulado. Bukas ito sa lahat ng alumni ng Philippine universities at colleges. Ito ay gaganapin sa October 4, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Kalayaan Hall ng Philippine Center sa New York. Sa mga nais lumahok, makipag-coordinate lamang sa leaders ng Alumni Association ng inyong university or college. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Ipinagtanggol ni Baguio City Mayor Benamin Magalong ang 110 million tennis court at parking building project na ipinatupad ng St. Gerard Construction Company na pagmamayari ng pamilya Diskaya. Ito ay sa kabila ng mga batikos dahil sa nauna nitong pagkakasama ng kumpanya sa blacklist. Si Grace Doc Tolero, humahataw!
bawal dito. Otherwise, wala akong karapatan na magsalita ng ganito. Kung gago ba ako, kung mandanakaw ako, magsasalita ba ako ng ganito? Lalabanan ko ba yung matataas sa Kongreso? Kung bulok ako? Tanungin mo si Diskaya kung nagbigay siya rito. Itong matapang na sagot ni Mayor Benjamin Magalong na kumpleto at alinsunod sa batas ang ginawang tennis court at parking building project na nagkakahalaga ng 110 million at na-award noong 2022 sa St. Gerard Construction Company. Iginit niya na ang bidding process ay dumaan sa wastong pamamaraan at ang St. Gerard ay ganap na kwalipikado at nagsumite ng pinakaresponsabling bid. Binatikos ng ilan ang proyekto dahil dati nang na-blacklist ang kumpanya noong 2020. Ayon kay Magalong sa kanilang records, kumpleto at alinsunod sa batas ang ginawang tennis court. Ito na nabid yan, sa back yan. Wala naman akong control sa back, di ba? Back yan Tapos ang importante dyan, walang perang lumabas dyan o kaya under the table arrangement. Yun ang importante dyan Ganun ba na ipe-penalize namin siya kung tumatanggap kami? Kita mo, penalty niya, 20,000 a day. Hindi pa namin siya binabayaran doon sa kanya. Doon sa, not only the retention, hindi pa namin siya nababayaran. Sabay banggit na ang mga kritisismo ay nakabatay sa dating reputasyon ng kumpanya at hindi sa kasalukuyang performance nito. Kinumpirma ng alkalde na inaayos pa ng St. Gerard ang mga nakalistang depekto at mahigpit itong minomonitor ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Magalong, sinisingil na ang kumpanya ng liquidated damages na higit 4.9 million dahil sa pagkaantala habang may natitirang higit 26 million pang matatanggap ang St. Gerard mula sa pamahalaan. Tapos it went through a bidding process and I never had any hand dun sa bidding. Sa kwan yun sa back yun. Tapos kung may kalokohan yan, hindi sana namin pinapenalize yan. Kung may natanggap kami, pa-penalize ba namin yan? Dagdag pa ng punong ehekutibo, bukas sa publiko ang lahat ng dokumento ukol sa proyekto at makikita rin ang karagdagang detalye sa opisyal na Facebook page ng lungsod. Iginit niyang nananatiling prioridad ng city government ang transparency at accountability at tiniyak na matatapos ang proyekto ng maayos at makukumpleto ang lahat ng obligasyon. Sa mga kababayan po natin, kayo na lang po maghusga. No? Kung sino ho yung, tingnan nyo na lang ho yung track record ng mga nagsasalita. No? At kayo na lang ho maghusga. Kasi at ito yung ginagawa namin. We're sacrificing our safety, the safety of our families. Itong ginagawa ho namin. Anytime ho may mangyari sa amin. Kaya bahala na ho kayo. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Umabot naman sa halos 20,000 mga individual o halos 6,000 mga pamilya ang naapektuhan sa Calayan, Cagayan dahil sa epekto ng Super Typhoon Nando noong Lunes. Base ito sa datos na ibinahagi ng Cagayan Public Information Office. Nananawagan ngayon ng tulong pinansyal at in-kind donations ang pamahalaang panlalawigan ng Cagayan. Maaaring ipadala online ang cash donations habang may itinalagang drop-off points naman sa Maynila at Cagayan para sa mga magbibigay ng in-kind donations. Pangunahing pangangailangan ngayon sa isla ng Calayan ang food packs, malinis na damit, mainom na tubig, hygiene kits at mga gamot. Samantala, nakarating na sa Calayan ang nasa halos 2,000 mga family food packs na inihatid ng air asset ng Philippine Air Force. Hataw Balita Ngayon! Nagpatupad na ng preemptive evacuation ang Calatagan, Batangas bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Opong. Katuwang ang Coast Guard, Substation Calatagan, MEP Emergency Response Team Calatagan at K9 unit personnel, inilikas ang mga pamilya mula sa barangay Bagong Silang. Agad itong nadala sa Pasita Madrigal Elementary School na itinakdang evacuation center ng nasabing barangay. Patuloy ang mahigpit na pagmamatsyag at koordinasyon ng mga lokal na otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente.
partikular na ng mga naninirahan malapit sa baybayin dahil sa banta ng mga pagbaha. Hataw Balita ngayon. Naka-alerto na ngayon ang Philippine Coast Guard sa banta ng bagyong Opong na inaasang magdadala ng malalakas na pagulan at posibleng pagbaha sa ilang bahagi ng Palawan. Kasabay nito agad namang rumesponde ang Coast Guard sa isang insidente kung saan lumubog ay isang bangka bunsod ng masamang panahon. Wala sa Coron, Palawan, may humahataw na balita si Andy Pangayona live. Andy, magandang umaga sa iyo dyan. Kumusta na ang lagay ng panahon dyan? Nakahanda na ba ang LGU kung sakaling kailanganing magpalikas ng mga residente, Andy? Yes, Annie, magandang umaga. Pabugso-bugso nga yung mga nararanasang mga pagulan dito sa Calamian Island. Particular yan dito sa kinalalagyan natin ngayon sa Coron, Palawan mula pa kagabi. Subalit ngayong umaga ay ambon na lang pero madilim pa rin ang kalangitan dito at inaasahang magdadala na naman ng malalakas na pag-ulan. Samantala ang mga LGU ani sa Palawan ay nakaantabay na rin sa magiging lagay ng panahon sa lalawigan at nakahanda na rin kung sakaling maglikas sa mga residente at dalhin sa mga evacuation center. Dahil sa ibinabang storm warning signal ang Pag-asa, naka-alerto ngayon sa buong Palawan ng Philippine Coast Guard kasama na ang kanilang mga substation sa iba't ibang lugar. Ang kanilang mga gamit ay naka-preposition na rin kung sakaling kailanganin maglikas ng mga residente. Inaasahan kasi na babayuhin na masamang panahon ang Calamian Island, El Nido, Taytay at ilang bayan sa norte ng lalawigan. Samantala isang bangka naman ang nasagip ng Philippine Coast Guard sa may karagatan ng El Nido, Palawan dahil nga sa masamang panahon. Paalala ng PCG, huwag maglaga o maglayag ang mga sasakyang pandagat lalo na ang maliliit na bangka dahil sa panganib na maaring mangyari sa karagatan. Ani suspendido na rin ang klase sa ilang paaralan dito sa Palawan dahil nga sa masamang panahon. Yan mo ng ating update. Balik sa iyo, Ani. Maraming salamat, Andy Pagayona. Nag-uulat ng live mula po sa Coron, Palawan. Tuwing isinasagawa ang Grand Fiesta ng Diyos, tampok hindi lamang ang pagdiriwang, kundi ang iba't ibang programang nakatuon sa pagtulong sa kapwang nangangailangan. Dahil dito marami sa mga benepisyaryo ang nagpapahayag na ito'y isa sa kanilang laging inaabangan sa bawat pagsapit ng every quarter ng taon. Si Mia Alonzo, humahataw! Fiesta ng Diyos bilang quarterly event na ginaganap ng Members Church of God International. Sa bawat pagdiriwang, hindi lamang kasayahan at pagtitipon ang direktang nakikita, kundi ang bayanihan, kawanggawa at malasakit sa kapatiran. Para sa mga nagiging benepisyaryo, tila naging isang tradisyonal na selebrasyon na ang Grand Fiesta ng Diyos dahil sa serbisyong direktang nakatutulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Oo. Hinihintay talaga namin. Dahil nga ganyan, nakakakuha kami. Mahalaga, siyempre, lalo na kami, marami yung mga puko, marami kaming kumakain. Serbisyong legal at medikal, gayon din ang government services, mga libreng pagkain mula sa mga food booths, at wish granting ang mga naging highlight ng programa. Sa Fiesta ng Diyos, highlight palagi ang paggawa ng mabuti sa mga kababayang nangangailangan. Sa ganitong paraan, naipapakita ang diwa ng kawanggawa at malasakit kahit sa maliit na paraan. Isa na si Aling Marjorie na humiling ng wheelchair para sa 19 na taong gulang niyang anak. Kasi po,
pag may wheelchair siya, pwede siyang makababa doon sa makapamasyal. Pwede siyang makalabas-labas, mapasyal ng kapatid niya. Pag wala kasi po, hindi bigat na po siyang buhatin ang sahod ng asawa ko. Pinagkakasya lang namin sa gamot ko at sa pamasahe ko sa pabuntang dialysis. Si Marjorie ay isang dialysis patient, kaya naman humiling na ito ng wheelchair para kahit papaano ay may magsisilbing paa para sa kanyang anak. Thank you po sa Fiesta ng Diyos at nabigyan po ako ng wheelchair. Dahil po dito nagkaroon po ako ng wheelchair. Masaya po, tas puno ko ng pagmamahalan sa kapwa at sa kapwa. Sa likod din ng selebrasyon, kapansin-pansin ang mga voluntaryong walang sawang nagbibigay ng oras at lakas upang masigurong bawat isa ay may maiuwi, hindi lang pagkain, kundi alaala ng pagiging kaisa sa pag-ibig. Kasi po, ang turo po sa atin ni Kuya, ang pag-ibig po natin, gagawin natin po ng buong puso kahit sa hindi po kapatid. Kahit po pagod po tayo, basta't nakikita po natin yung mga hindi po natin kapatid na nagpapasalamat po sa Diyos dahil po sa mga ganitong gampanin, na po yung kalooban natin, naliligayahan po tayo dahil ang turo po sa atin na ating mga ngaral, pag-ibig po sa lahat ng tao. Kaya po, sa anumang paraan na tayo po naman ay makapag-aabot ng ating magagawa sa ating mga kapwa-tao, yan ngayon po ang esensya ng ating sama-samang paglilingapan sa ating Brethren Day. Pagtutulong-tulong upang tignan ang kalagayan ng ating mga kapatid at maipadama ang pag-ibig sa ating mga kapatid at sa ating mga kapwa-tao. Alonso, humahataw sa balita ngayon. Ayun, Ani, kahapon nandyan ako sa Apalit at nakita ko yung napakaraming tao, mga kapatid at mga kababayan natin na nag-avail ng mga serbisyo na ibinigay ng MCGI dito sa Grand Fiesta ng Diyos. Ito kasing fiesta pagpapasalamat At ito ang pinapasalamatan natin ay ang Diyos na talaga namang ibibigay ng biyaya sa atin lahat. At ang maganda, Ani, kahapon kasi pagdating namin dyan sa Apalit, makulimlim. Akala ko nga uulan ng malakas. Pero bago mag-start ang programa nitong Grand Fiesta ng Diyos, unti-unting parang hinipan ng Diyos yung maitim na ulap na yon, inalis yung madilim na atmosphere at nagliwanag at sumikat ang araw, Ani. At salamat sa Diyos at talagang ito ay patunay na ang Diyos ay buhay para nga maganap ng maayos itong Grand Fiesta ng Diyos. Tama po kayo dyan. Tama po kayo dyan, amigo. Akala ko amigo ba? Sherwin. Sanay ka amigo Sherwin. Bert, tama ka po doon. Yan. Ganun din po kami. Nandun kami sa lugar naman po ng Marikina na nandun din si Brad Josel Malyari. Yan. At ganun din si Brad Sherwin Colobong. Binabati na rin natin yung pamilya ni Brad Josel Malyari at ganun din ang buong pamilya niya at ganun din po si Brad Sherwin. Ang Lina family, maganda. Sis Lina, good morning. Nandun dyan. Marami rin po tayong mga kababayan dyan na nasilayan na nakakuha din ng mga tulong mula po dito sa ating Grand Fiesta na isinagawa. At maraming salamat po sa ating kuya, Daniel Rason. Okay, we don't have time. It's 5:56 na. Bert, paalam na tayo. Wala nang shout out. Ayan, Adet, magandang umaga sa iyo. At saka si Josa. And Carl,
Sa mga kasambahay po, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ng ibang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 3, at sino mang mayroon ng pag-asang ito sa Kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. At dyan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-26 sa buwan ng Setyembre 2025. Ako po si Bert Cerudo. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rantoy. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.